Kung ikaw ka-MV ay nagbabalak na mag-alaga ng mga sisiw, ito ang inyong mga kailangan. Ito po ay isang kulungan na kung tawagin ay brooding area mga ka-MV. Ito ay open type sapagkat ginagamit lang ito kung ang iyong mga sisiw ay kasama ang inahin. So diyan sila hanggang lumaki ang mga sisiw o hanggang mapagdesisyonan mo na sila ay pakawalan. Ito naman po ang isang type ng brooding na kulungan mga ka-MV. Ito'y kailangan nyo kung wala namang kasamang inahin ang inyong mga sisiw. So dito mga ka-MV is kulob na kulob siya. Kailangan walang papasukan ng hangin sa lahat ng gilid, lalong lalo ngayon sa malamig na panahon. Etong kulungan ko na ito ay mga ka-MV is open lang siya sa ilalim, pero lahat po ay sarado na siya, no? Naka-close po siya. Sa ganitong pamamaraan kay MV, no, hindi mo na kailangan na ilawan sila sa gabi. Di naman po makakapasok ang hangin. Kung may makakapasok po, ang gagawin nilang init ay ang kanilang mga kasamahan. Kumbaga, sila po mismo ay magtatabi-tabi. Bali mga ka-MV, ang source nila ng heat ay ang kanilang body temperature. Mas maganda ito pag mas marami yung mga alaga. So sa akin mga ka-MV, ang sisiw ko na Peking duck, kasi Peking duck po sila, no? Ay apat lang sila, no? Ilang araw na po sila dyan, wala naman nangyayaring masama or hindi naman sila nangihina kasi close na close ang kulungan. Gawa nga ng wala namang inahin kadalasan ng mga Peking duck pag inaalagaan. Sa mga pato, pwede yung open na brooding. Sa mga ganito po na walang kasamang inahin, kahit mga manok is kailangan close po yan, no? Ina-advise ko po na takpan yun mabuti, lalo pag malamig ang panahon para ang mga sisiw mo ay hindi mangamatay. At syempre importante din mga ka-MV na hindi sila nauubusan dapat ng tubig. Yan number 1. Pangalawa, pagkain. Ang pinapakain natin sa kanila is starter feeds. Kung wala po kayong pera, pwede nyo po silang pakainin ng bigas. Kung wala po kayo, o kaya kanin, tas lalagyan nyo ng tubig. Sa tubig mga ka-MV, pwedeng may vitamins, pwede rin namang wala basta malinis. At pagka naman mga ka-MV medyo malaki na sila, mga 2 weeks pataas na sila, pwede nyo na silang pakawalan sa lupa. Pero kailangan close pa rin yung pinaka-ranging area nila para makaiwas tayo mga ka-MV sa mga pusa, mga daga, mga ka-MV, lalo pag gabi. Kailangan kahit nakakawala silang ganyan, meron silang kulungan. Kagaya ng eto setup ko na to, tuwing gabi po ipinapasok ko sila doon sa kulungan na safe, hindi kayang pasukin ng mga predators ng ating mga alaga. So, mas okay yung ganyan, mas mabilis sila lalaki kasi nasa lupa sila. May mga nakakain silang extra na mga insekto, kagaya ng mga mga insekto, mga bulate, mga ka-MV, lalo na kung maluwag yung area nyo. Pero, kailangan ay hindi sila nawawalan pa rin ng tubig. Ayan, dalawa yung tubigan natin na malaki. Oras lang yan mga ka-MV, ubos na yan, lalo pag lumalaki na at marami ang inyong mga alaga. So, kailangan lagi nyo i-check yan. So, dito sa kulungan natin, nakikita nyo naman is safety. Tapos may kulungan tayo doon sa sulok. Doon ko sila ipinapasok pagkagabi na, mga ka-MV, no? Hindi natin nakakalimutan yan kasi may mga daga din dito sa area namin. Gawa nga ng, syempre, malawak na bukirin po ito. No, kung nakikita nyo, binigyan ko sila ng mais kasi kumbaga training na nila yan mga ka-MV. Unti-unti binibigyan ko sila ng mga ibang pagkain na alternatives kasi kung purong feeds po, masakit talaga sa bulsa at halos wala ka nakikitain kung ginagawa mo itong negosyo. Kagaya ko po, paglaki na itong mga ito is ibebenta ko rin sila, no? Ang goal ko po dito sa project ko na ito is paliitin ang gastos para mas malaki yung kitain natin kahit mababa yung bentahan sa mga panahon na to. So ayan, binibigyan ko silang mais, binibigyan ko sila ng mga pakwan, tas mangunguha tayo ng mga halaman na mga pwede at masustansyang ipakain sa kanila. So magdodoble effort tayo para makalis tayo ng gastos. Kung sa lugar nyo maraming mga ganito, mga halaman, search nyo lang po kung ano yung mga pwede. Kagaya sa mga nakaraang vlog natin, paulit-ulit kong sinasabi yung mga pwede, no, na ipakain sa ating mga alaga para makatipid tayo sa feeds, no. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, kailangan marunong ka rin makisama para kahit sa mga kapitbahay nyo, makahingi kayo ng mga sobra-sobra nilang kanin at yun yung ipapakain nyo sa kanila pag medyo malaki na sila. Pero pag mga gantong edad, huwag nyo munang aalisin yung feeds mga ka-MV. Kailangan nila yan eh. Ito yung mga edad na 0 to 1 month, dyan sila mabilis lumaki mga ka-MV at pwede rin silang mabansot at mamatay sa ganyang edad. No, ito yung pinakapundasyon nila. At ako naman mga ka-MV, nagbibigay rin ako ng multivitamin sa inumin. So, mura lang naman yun. At pwede rin namang wala, basta laging malinis yung iniinom nilang tubig.
Pag mas maayos yung alaga mo, mas mabilis sinalalaki, mas malilis yung gastos mo, mas madali mo silang maibenta kasi malulusog yung mga alaga. So ayun lang mga ka-MB, lagi nyo lang tatandaan na ang kailangan nila lagi ay hindi sila dapat nauubusan ng tubig. Kasi waterfowl po yan. Pag medyo malaki na 1 month na, pwede nyo na sila lagyan ng pinagliliguan nila, no? At syempre kahit medyo malaki na yan, kailangan kinukulong nyo pa rin sa gabi. At maganda naman dito sa mga sisiw na ito mga ka-MV, is pag natuto na sila, lagi mo silang dinadala doon paggabi, sila na mismo kusa, pupunta doon pagka gabi na. Natututo na sila kahit hindi mo na sila bugawin. Alam na nila kung saan sila uuwi o pupunta pagdating ng gabi. So ayun lang mga ka-MB, huwag mawala ng tubig, no? At tapos masustansyang pagkain, tapos lagi nyo silang obserbahan. Kung medyo may mahina, gawan nyo ng action. So ganun lang naman para pagdating ng araw mga ka-MB, pag ibebenta nyo na sila, is healthy sila lahat, hindi babaratin ng buyer yan, no? At magkakaroon kayo ng kita kahit papaano. Makakatulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin. At the same time, na-enjoy mo kasi hilig mo yung pag-aalaga. So hanggang dito na muna mga ka-MV, sana natuto kayo sa maikli, sa mga shinare ko sa inyo about sa pag-aalaga ng mga sisiw na Peking duck at mga pato ko. Ayan, halo-halo sila. So hanggang sa muli, happy farming po sa lahat.